na ang naisin mo siyang maganap sa amin. Sa pagtawag mo, maraming beses na tumakbo, ngunit ngayon ay susunod, ngayon ay tutugon. Sama-sama sa pagtuwid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Sa iyong mandato na humayo, salita mo ang sandatang baon ko. Di mapapano, dahil siguradong ikaw ang kaligtasan ko. Ngayon ay susunod, ngayon ay tutugon. Sama-sama sa pagtawid, saan man dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Hindi makikinig sa sinasabi ng mundo, tanging ang tinig mo ang magiging gabay ko. Hindi makikinig sa sinasabi ng mundo, tanging ang tinig mo ang magiging gabay ko. Sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangan mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangan mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangan mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Hi everyone, good evening and welcome to another episode po ng Crossover Moments. And we are very pleased to welcome you again and we are so excited po na makasama kayong muli sa pagme-meditate po, pagbabasa ng salita ng Diyos sa gabi na to. And let us all desire po na mangusap po ang Diyos sa pamamagitan po ng kanyang salita na atin pong tatalakayin sa gabi po na ito. So before po tayo mag-proceed sa ating Bible reading,
I would like to request everyone po na nanonood ngayon sa ating live streaming na i-like po and i-share po ang ating live stream for tonight para po nang sa gayon ay mas marami pa pong tao ang maabot po ng mabuting salita ng ating Diyos po na buhay. So, ngayon pa lamang po, nagpapasalamat na po kami sa bawat isa sa inyo pong pagsubaybay sa gabi-gabi po natin na episode po ng Crossover Moments. Ano nga po ba pag sinabi po nating crossover moments? So, ito po yung mga sandali sa atin pong buhay na kung saan po may mga sitwasyon po na pinatatawiran po ang Diyos po sa atin patungo po sa kanyang pangako o kalooban para po sa buhay po ng bawat isa sa atin. And with that po, ang biblical basis po natin dito is from the book of Joshua po na kung saan pinatawid po ng Diyos ang mga Israelita sa Jordan River po patungo sa lupang pangako ng Diyos para sa kanila. And here in CCFC po, we also strongly believe na may mga Jordan Rivers din po sa buhay natin, ng bawat isa sa atin, na nais ng Diyos, na atin pong tawirin, nang sa gayon po ay makatungo po tayo doon sa lupang pangako rin ng Diyos para po sa bawat isa sa atin. So once again po, good evening and welcome to Crossover Moments po. So ngayong September po, ang tema po ng atin pong series for Crossover Moments ay worship. So that is our theme for September, worship po. And tonight, ang atin pong topic is all about worship through song. Again, worship through song o pagsamba sa pamamagitan ng awit na matatagpuan po natin sa Psalms chapter 96 verse 1. So basahin po natin sa English version. Sabi po sa Psalms chapter 96 verses 1 to 4 po. Hanggang 4 po yung ating basahin. Verse 1, sing to the Lord a new song. Sing to the Lord, all the earth. Sing to the Lord, praise His name, proclaim His salvation day after day. Declare His glory among the nations, His marvelous deeds among all people, for great is the Lord and most worthy of praise. He is to be feared above all gods. Sa Tagalog naman po, sa Ang Salita ng Diyos version, kayong mga tao sa buong mundo, umawit kayo ng mga bagong awit sa Panginoon. Awitan ninyo ang Panginoon at purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag ninyo sa bawat araw ang tungkol sa pagliligtas niya sa atin. Ipahayag ninyo sa lahat ng mamamayan sa mga bansa ang kanyang kapangyarihan at mga kahanga-hangang gawa. And verse 4, dahil dakila ang Panginoon at karapat dapat papurihan, dapat siyang katakutan ng higit pa kaysa anumang mga Diyos. So, purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita sa gabi na to. And let us pray po. Yes, Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa muling pagkakataon na ibinigay mo po sa akin to share your word for tonight, Lord God. Dalangin ko, Panginoon, na mangusap ka sa pamamagitan ng iyong salita. Gamitin mo po ako, Panginoon. Itago po ako sa iyong likuran, Lord Jesus. And I just pray, Panginoon, na ang iyong Santong Espiritu, Panginoon, ang siyang manguna sa akin pong pag-share ngayong gabi. And gayon din, Panginoon, dinadalangin ko rin yung mga nanonood sa atin pong crossover moment ngayong gabi, Panginoon. Dalangin ko rin po na mangusap ka po sa buhay ng bawat isa. We pray, Panginoon, na ikaw ang siyang maitanghal sa amin pong ginagawa na pagsamba sa iyo sa gabi na to. Maraming salamat, O Diyos. To you, we give back all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, yun po mga kapatid. Again po, ang atin pong topic sa gabi na to ay worship through song, pagsamba sa pamamagitan ng awit. So, let me give you a short context po or background ng Psalms chapter 96. So, based on studies and commentaries po, ito pong chapter 96 ng Psalms was believed to be written during the time when King David assembled all Israel in Jerusalem para po dalhin yung Ark of the Covenant mula po sa house of Obed-Edom to the place that King David has specially prepared para po dito. Yun po mga kapatid, no? This was also the same time nung nadala na sa Jerusalem ang kaban po ng tipan or Ark of God. Ito na rin po yung moment when King David danced with all his might.
at hinubad po niya yung kanya pong royal attire, yung kanyang royal robe po, at nagsuot lamang po ng linen ephod as an expression po ng kanyang humility, spiritual leadership, and devoted worship po habang daladala ng mga Levita ang Ark of God or yung kaban ng tipan ng Diyos sa Jerusalem. So mga kapatid, na nabanggit na rin po to sa preaching po ni Sister Cecil few Sundays ago, yung about po sa Ark of the Covenant and David's dance po. Kung naka-attend po kayo nun, maybe you have a short or like a prior background po about it na rin. So, ito po yung cross-reference po na sinasabi ko po dito ay matatagpuan po natin sa 1 Chronicles chapters 15 and 16 po. So, mga kapatid, nung nadala na po yung kaban ng tipan sa lugar na inihanda po ni King David, which is called the tent or tolda po, they presented offerings before God na mababasa po natin sa 1 Chronicles chapter 16 verse 1. And after that, mga kapatid, no, King David then appointed some Levites para mag-minister po sa harap ng kabanatipan ng Panginoon. So, this appointed po na mga Levita were tasked na mag-ministeryo po before the Ark of God through music. So, through music, especially singing a song and playing instruments po. And take note po, na ito pong mga itinalaga ni King David or yung mga appointed po ng mga Levitas na to were mentioned to be skilled musicians po. So, ibig sabihin, mahuhusay po itong mga tao na to sa kanilang mga larangan at sa larangan ng musika. Kaya nga po, syempre, ang i-appoint po ni King David dyan is best of the best. Dahil magme-minister ka before the Lord of Lords and King of Kings and Creator of heaven and earth. Kaya hindi pwede na. Dapat yung the best na pwedeng i-offer para po sa hari ng mga hari. Ganun po nila tinitingnan or pinapahalagahan yung Ark of the Covenant dahil during that time po, it was believed na kung nasaan po ang Ark of the Covenant ay nandoon din po ang presensya ng ating pong Panginoong Diyos. Diyan po nung mga kapatid, syempre best of the best yung i-appoint mo for that certain task. Parang ano lang din yan mga kapatid, parang manonood ka ba ng concert na alam mo naman sa sarili mo na hindi marunong kumanta yung mga papanoorin mo doon sa concert nito. Is it worth it? Or kaya naman magpapagupit ka ba ng buhok sa isang driver? Hindi siya nagko-connect, right? Parang syempre, magpapagupit ka sa salon or sa isang barbero. Tama? And another example is magpapacheck up ka ba kung ikaw ay may sakit o wala sa isang chef. Na ang specialization ng isang chef ay about cooking. Tama po? So, ganun din, syempre, ang nangyari during the time that King David wants to give the best na celebration, na pagpupugay para sa pagdating ng Ark of the Covenant sa Jerusalem. Kaya naman, he appointed best of the best din na mga musicians or skilled musicians para mag-minister before the presence of God. So, ibig sabihin po ba na kapag hindi ka marunong kumanta, hindi ka marunong tumugtog, hindi ka na pwedeng umawit at magpuri sa Diyos kasi parang tinutukoy ay skilled musicians eh. Of course, the answer mga kapatid is, syempre hindi po. Kahit na hindi ka marunong kumanta, hindi ka marunong tumugtog, pwedeng-pwede pa rin po tayo na umawit at magpuri po sa ating Diyos na buhay. Pero dito po kasi sa konteksto na sinasabi ko po sa inyo, yun po yung hinihingi ng sitwasyon. Dahil po itong pagdating ng Ark of the Covenant po or Ark of God sa Jerusalem po, most anticipated event po or most anticipated po na situation po para sa kanila na madala yung Ark of the Covenant sa Jerusalem po. Kaya po si King David bilang hari po at nagbibigay ng pinakamataas na paggalang at pagpupugay po sa ating Diyos, ang pinili niya po syempre is yung best of the best na kumbaga celebration po para sa hari ng mga hari. And take note mga kapatid, no, these skilled musicians po na inappoint ni King David, they were tasked or appointed to
to lead po yung congregation or yung mga tao into an atmosphere of worship po sa pagdating ng Ark of the Covenant sa Jerusalem po. So dito po mga kapatid, no, let us reflect on the question, how can we worship through song? Paano tayo makakapagpuri? Paano tayo makakasamba sa pamamagitan ng awit? So, meron po dalawa ako na tinake note po dito, which is the first one, yung tinatawag po natin na corporate worship, and the second one is yung personal worship po. So, let us talk about corporate worship muna mga kapatid. No? So, dito po, pag sinabi natin corporate worship, this is what we usually do during Sunday services, yung mga midweek services po natin, and during small groups po, na kung saan the church worships together, or yung mga tao po ay nagsasama-sama to worship God through praise and worship parts po ng ating mga gawain. And ito pong corporate worship na to, it is an act po of collective o sama-samang pagpupuri at pagsamba sa Lord through songs na kung saan yung mga songs po na ito ay nagpapahayag ng works and nature po ng ating Diyos. And sa corporate worship po mga kapatid, there's a designated team, which is yung music team po or yung tinatawag natin na worship team to lead yung congregation po into an atmosphere of worship. Kagaya rin po nung pag-designate ni King David doon po sa mga piling mga Levita na skilled musicians po to celebrate yung pagdating sa Jerusalem po ng Ark of the Covenant. So yun po yung tinatawag natin na corporate worship. And I do believe po na you are all familiar po sa corporate worship kapag po nagpupunta po kayo tuwing Sunday or pag po may mga gawain po tayo in small groups po sa ating pong simbahan, sa CCFC po. And yung pangalawa dyan mga kapatid is yung tinatawag natin na personal worship. Diyan po papasok yung tanong na hindi na ba tayo qualified to worship through song kung hindi po tayo marunong or skilled singer and musician? Syempre po, kagaya nung sinabi ko kanina, pwede pa rin po tayong umawit ng papurit pagsamba sa ating pong Diyos na buhay. Because let us remember and let us be reminded mga kapatid that we are made to worship God. Sabi nga po doon sa Psalms chapter 86 verse 9 sa ESV version, all the nations you have made shall come and worship you, O Lord, and shall glorify your name. So, yung word po na shall mga kapatid sa English grammar, one of the usages po ng word na shall or yung modal verb po na shall is to express instruction or command. And in the biblical context naman po, shall is often used para po magsabi or to speak of something na dapat mangyari, dapat maganap, o dapat gawin. Kaya nga po, yun din yung kadalasang ginamit or yun yung ginamit sa Ten Commandments. May mga versions po ng Bible na yun po yung ginamit, thou shall not kill, thou shall not steal, and that is a command. That is a command na dapat nating sundin. So, may kabigatan po kapag po nakikita natin yung word na shall dito po sa mga verses po na tinatalakay po natin. Dito po mga kapatid, makikita natin that we are all commanded to praise and worship our Creator. Sabi nga po doon sa Psalms 86:9, di ba? All the nations you have made. And sa Psalms chapter 96 verse 1, sing to the Lord all the earth. Lahat ng nilikha ay dapat na sumamba sa Diyos na lumikha ng lahat dito po sa ating mundo na ating pong ginagalawan. So, regardless if you are a skilled singer or musician or not, mga kapatid, kahit sintonado pa ang boses mo, we are commanded to worship God because we are made to worship God. Kaya mga kapatid, let's remember that God looks at the heart. Mababasa po natin yan sa 1 Samuel chapter 16, verse 7. God looks at the heart, especially when we come before Him to worship. Tinitingnan po ng Diyos ang puso natin sa mga pagkakataon na tayo po'y lumalapit sa Kanya sa diwa ng pagsamba.
So, hindi rin naman pwedeng mga kapatid na skilled singer or musician ka nga at kayang-kaya mo na kumanta, kayang-kaya mong tumugtog ng mga worship songs at mag-lead ng congregation, pero wala naman yung puso mo sa ginagawa mo. Let's worship God in spirit and in truth po, mga kapatid. So as a personal point of view, mga kapatid, no, dito po sa ating tinatalakay, yung pag-awit at pagsamba po sana natin sa Diyos ay wag sanang maging kagaya ng isang empty can na maingay pero wala namang laman. Mabigat po yun, mga kapatid. Bigyan po natin ng bigat yung mga kataga po na yun. At tingnan po natin yung kahalagahan din talaga ng corporate and personal worship natin sa ating pong Diyos. But more than the corporate worship, let us all develop a habit po of personal or intimate worship or connection po sa ating Diyos na buhay. Paglaanan po natin ng oras na makapagpuri at makasamba sa ating Diyos in private, mga kapatid. Kasi worshiping and praising God na marami kang kasama in public, we can fake it. We can fake it. Pwede nating pikein, kapatid. Pero kapag ka ikaw na lang mag-isa, ikaw na lang at ang Diyos, di mo pwedeng pikiin yun sa harapan ng Diyos because God knows your heart. God sees what is inside our hearts. Kaya po dito, mga kapatid, no, nasa tono ka man o wala, pag ikaw ay nagkakaroon ng private or ng personal worship sa ating Diyos, daig mo pa yung pinakamahusay na mga awit at manunugtog kung tama po ang puso natin sa pagsamba. That's why here's a friendly reminder po sa bawat isa sa atin that music is a very powerful tool that can infiltrate us mentally, emotionally, and spiritually. Kaya po, it's a very powerful tool, mga kapatid, that it can even have the spiritual influence po to drive away evil spirits. And ang biblical basis po natin dito is 1 Samuel chapter 16 verse 23 na kung saan si King Saul po ay kumbaga, nakapasok ang mga masasamang espiritu po sa kanya during that time. And every time na patutugtugin po ni David yung kanyang harp, ay umaalis po. Umaalis yung masasamang espiritu at gumagaan po yung pakiramdam ni King Saul. Kaya po dyan, no, mga kapatid, makikita natin that music is very influential. And it can either have a good or bad influence po sa buhay ng bawat isa sa atin. So, alam niyo, mga kapatid, kung kaya ng music, kung kaya ng tugtugin, kaya ng awitan na mag-drive away ng evil spirits, pwede rin ito maging platform ng kaaway para makapasok din po sa atin. That's why let's be vigilant at maging discerning po tayo sa bawat songs po na atin pong pinakikinggan, ating kinakanta at tinutugtog. Because even sa pakikinig lang natin, mga kapatid, it shows our worship sa Lord. Mas maraming oras po ba yung ginugugol natin to listen to worldly songs more than listening to worship songs na nag-highlight po ng nature, works, promises, and word ng ating Diyos na buhay. So dito, mga kapatid, let us always remember, music can influence our thoughts and our action. Pwede pong ma-impluwensyahan ng music po ang ating pong pag-iisip at ang ating pong mga kinikilos. So let's reflect on that po, mga kapatid. No? And let us always make it a point po na makibahagi po tayo sa corporate worship para po sa ating Diyos. And especially po sa personal worship time po natin sa ating Diyos na buhay. It's very important po yung mga bagay na yan, mga kapatid. So, bago po tayo mag-end in a closing prayer, let us sing a song. Let us sing po yung kanta na Alleluia, purihin ka sa ating Diyos. At ngayong gabi po, let us just dwell into the presence of God. Let us give Him or lift up our highest praises and glory po sa ating Diyos. Sa mga oras po na ito, let us just worship God. Let us lift up yung highest glory and praises sa Kanyang harapan.
pupurihan, sambahin ang iyong pangalan. Bukas ngayon maghari ka, sa'yo ang karangalan, lubos ang kabutihan. Bukas ngayon maghari ka, ika'y papupurihan, sambahin ang iyong pangalan. Bukas ngayon maghari ka, Alleluia, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos, magpakailanman. Sing hallelujah, hallelujah, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos, magpakailanman. Makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos, magpakailanman. Ikaw ang Diyos, magpakailanman. Ikaw ang Diyos, magpakailanman. Oh, hallelujah, purihin ka, o aming Diyos na manlilikha ng langit at ng lupa. Purihin ka, o dakila ka, o Panginoon. Purihin, sinasamba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na to, O Diyos, na kami ay makapagpuri, makapakinig, Panginoon, ng iyong salita sa gabi na to. Dalangin namin, Panginoon, na mga usap ka sa puso at isipan po ng bawat isang anak mo na sumusubaybay, O God, sa crossover moments, Lord Jesus. Thank you, O God. Thank you very much, Lord God, sa iyong presensya. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aming mga dalangin. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala ng iyong patuloy na ibinibigay sa aming mga buhay. Tunay nga dakila ka, O Diyos. Tunay na kamangha-mangha, Panginoon, ng iyong mga gawa. Tunay, Panginoon, na ika'y kahanga-hanga, O Diyos. Kaya naman sa gabi na to, Lord God, tinataas ko sa iyo ang bawat isa na kasama namin ngayong gabi, O God. Ikaw, Panginoon, siyang patuloy na humawak sa kanilang mga buhay. Patuloy ka, Panginoon, na gumawa ng himala sa buhay ng bawat isa, Lord God, sa mga may karamdaman sa gabi na to, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Lord God. Ikaw ang aming manggagamot, O Jesus. Yes, Lord, sa mga anak mo, Lord God, na dumaranas, Panginoon, ng anumang kabigatan, Lord God, sa financial man yan, Lord God, sa relationship, O God, sa bawat aspeto ng kanilang mga buhay, Lord God. Dalangin namin, Lord, na ikaw ang siyang mag-provide ng kanilang mga pangangailangan, O Diyos. Nakikita mo ang kanilang mga puso. Nakikita mo, Panginoon, ang kanilang mga buhay, O. Nakikita mo, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa. Dalangin namin, Lord God, yung pagkilos mo. Dalangin namin yung mapaghimalang kamay mo, Lord Jesus, makumilos sa buhay ng bawat isa. And Lord God, we
just want to thank you, oh God. We just want to thank you. We just want to praise you tonight, oh God. We just want to worship you through songs, Lord God. Songs of praises, songs of glory, Lord God. Songs, Panginoon, na siyang naghahayag ng kadakilaan mo sa aming mga buhay. Kaya maraming salamat, O Diyos. Sa iyo namin binabalik lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Sa langing pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. Ngayong gabi po, prepare to cross over because our crossover moment begins now. Thank you and God bless everyone.